To win this war, we must destroy the remaining Hamas battalions in Rafah. If not, Hamas will regroup, rearm, and reconquer Gaza. And then we're back to square one. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Alam mo ba na may eroplano ang Amerika na kayang dumaan kahit hindi makita sa radar, tapos bigla na lang bubulaga sa kalaban para durugin ang mga sikreto nilang pasilidad sa ilalim ng lupa, at ngayon ginagamit na raw ito laban sa Iran? Pero tanong, bakit ngayon lang? At gaano kalala ang sitwasyon para umabot sa ganitong hakbang ang Estados Unidos? Kung totoo ang mga report, isang mali lang na galaw ng Iran, maaaring may parte ng mundo na tuluyang mabubura sa mapa. Kaya kung gusto mong malaman kung bakit big deal ang B-2 bomber na to at ano ang koneksyon nito sa posibleng digmaan, panoorin mo to hanggang dulo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa dami ng palitan ng banta at mga ulat na nagpapakitang bumibilis ang kilos ng Iran sa paggawa ng kanilang kauna-unahang nuclear bomb, tila wala ng atrasan. Ayon sa ilang balita, inuutusan na raw ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang mga scientist ng Iran na buuin ang bomba gamit ang natitirang enriched uranium, kahit isa lang daw, basta makabuo. Habang nangyayari ito, inililipat na ng Amerika ang kanilang mga fighter jet, mga refueling tankers at aircraft carriers mula South China Sea papunta sa Persian Gulf. Parang sinasabi nilang, handa na kami. Hindi na ito simpleng pagdepensa. Isa itong babala. At kasama sa babalang ito ang paglabas ng B-2 Spirit Bomber. Ito ang tinatawag nilang stealth bomber, isang eroplanong halos hindi kayang i-detect ng radar. Kayang-kaya nitong lumipad ng hindi napapansin at may dala itong mga bomba na hindi basta-basta, bunker buster ang tawag. Kaya nitong sumira ng target kahit 200 talampakan sa ilalim ng lupa. Pero dahil sa lalim ng ibang nuclear facility ng Iran, hindi sapat ang isang bagsak lang. Kailangang ulit-ulitin ipasok, pasabugin at paulit-ulit na itulak para tuluyang madurog ang ilalim. Pero bakit kailangan pa ng ganitong klase ng bomba? Dahil sa lugar na tinatawag na Fordo. Ang Fordo Nuclear Facility ay hindi basta pasilidad. Ito ay literal na nakabaon sa ilalim ng bundok, malapit sa banal na lungsod ng Qom. Ayon sa mga eksperto, ito ang pinakasekreto, pinakamalalim, at pinakadelikadong bahagi ng buong nuclear program ng Iran. Protected ito ng halos 80 metro ng solidong bato, may 5 pasukan at mistulang vault na para sa end of the world. Noong 2009 pa ito, natuklasan ng mga Western intelligence agencies. At mula noon malinaw na hindi lang pang-enerhiya ang layunin ng lugar na ito. Lahat ng palatandaan ay para sa uranium enrichment, isang mahalagang hakbang para makagawa ng nuclear weapon. Noong June 13, sinubukan itong targetin ng Israel gamit ang GBU-28 bunker buster bomb na gawa rin ng Amerika. Kayang butasin ng bombang ito ang 100th talampakang konkretong bato, pero ang Fordo mas malalim pa ng 3 beses. Kaya kahit binomba, ayon sa satellite images, walang epekto. Wala ni isang bakas ng pinsala at operational pa rin. Kaya dito na papasok ang papel ng Amerika. Sila lang ang may teknolohiya para talagang durugin ang Fordo. At nitong June 16 lang, 3 araw matapos ang atake ng Israel, inanunsyo ng Parliament ng Iran na baka umatras na sila sa Nuclear Non-Proliferation Treaty na nilagdaan nila noong 1968. Kapag nangyari iyon, wala nang legal na pumipigil sa Iran na gumawa ng sandatang nuklear. May mga hardliner sa loob ng Iran na paulit-ulit ang sinasabi, kung hindi lang daw isinuko ng Ukraine ang mga lumang nuclear weapons nila noong Soviet Union era, baka hindi sila nilusob ng Russia noong 2022. At ngayon, sa gitna ng mga pag-atake ng Israel at banta ng pagsali ng Amerika sa gulo, ginagamit nila ang ideyang iyon bilang panawagan para sa mas mabilis at mas agresibong nuclear program. Sa mga ulat, sinasabi na kayang maabot ng Iran ang 90% weapons-grade uranium sa loob lang ng ilang araw. Isipin mo yon, ilang araw lang.
Bago pa man sumiklab ang kaguluhan, nasa higit 400 kilo na raw ang stockpile nila ng uranium na na-enrich na hanggang 60%. Kapag umabot ito ng 90%, sapat na raw ito para makagawa ng hindi lang isa, kundi 10 hanggang 15 nuclear warheads. At saan ginagawa ang halos lahat ng enrichment na ito? Sa Fordo pa rin. Ayon sa International Atomic Energy Agency o IAEA, may isang sample na umabot na raw sa 83.7%, ibig sabihin 6 na puntos na lang at weapons grade na ito. Pero uranium lang ba ang pinagtutuunan ng Iran? Hindi na. Palihim na rin silang gumagawa ng iba pang parte ng mismong bomba. At hindi lang ito biglaan. Taon na raw itong isinasagawa ayon sa mga sources. Ayon sa mga opisyal ng Israel, 3 sangkap na raw ang halos buo sa nuclear plan ng Iran. Una, ang mismong highly enriched uranium. Pangalawa, ang explosion mechanism, ang sistemang kailangang sumabog ng eksakto para mapisil ang uranium core. At pangatlo, ang neutron source o ang nuclear trigger, isang particular na device na gawa kadalasan sa polonium o fusion-based burst na magsisimula ng chain reaction. Kapag nagsama-sama ang tatlong ito, literal na handa na silang gumawa ng aktwal na nuclear bomb. Sa loob ng maraming taon, ang paniniwala ng intelligence ng Amerika at IAEA ay wala pang aktwal na pagbuo ng bomba. Pero ngayong may giyera, lumalabas na baka mas malayo na ang narating ng Iran kaysa sa inaakala. Kaya't nitong June 17, nagpatawag ng emergency meeting ang EA Board of Governors at sa unang pagkakataon sa loob ng halos 2 dekada, formal nilang inakusahan ang Iran ng paglabag sa nuclear agreement. Tumanggi na raw makipagtulungan ang Iran sa mga inspectors at lumabas na ang mga ebidensya na hindi na para sa peaceful use ang programa. Dito na pumapasok ang Amerika. Sa kanila lang makikita ang pinakamakapangyarihang non-nuclear bomb sa mundo, ang Massive Ordnance Penetrator o MOP. Timbang nito, nasa 13,600 kilos. Ginawa ito para sumabog sa ilalim ng lupa matapos bumaon sa bundok o konkretong pasilidad, perpekto para sa Fordo. Ngunit iisa lang ang eroplanong kayang magbitbit nito, ang B-2 Spirit Stealth Bomber. Ito rin ang tanging aircraft na kayang makapasok sa Iran nang hindi agad natutunugan. Ngayon, 6 na B-2 ang nakitang nakastandby sa Diego Garcia, isang malayong military base ng Amerika. Ayon sa mga analyst, 90% ng trabaho ginawa na ng Israel. Yung natitirang 10%, yun ang pinaka-critical. At ngayon, Amerika na ang may hawak ng panghuling alas. Ang B-2 bomber na may dalang MOP o Massive Ordnance Penetrator ang magiging sentro ng operasyon. Ilang araw na raw naghahanda ang militar ng Amerika para sa isang malakihang atake. Kinumpirma ng Pentagon na nakadeploy na malapit sa Iran ang ilan sa mga pinakamodernong eroplano ng US tulad ng F-16s, F-22 Raptors at F-35 Lightning II stealth fighters. Hindi lang iyon, meron ding dos-dosenang aerial refuelers gaya ng KC-135 at KC-46 na nakastandby sa Atlantic. Handa sila para sa kahit anong long-range bombing mission. Sa dagat naman, nakaposisyon na ang 2 aircraft carrier groups, ang USS Carl Vinson at USS Nimitz. Bawat isa may daladalang mahigit 100 na eroplano, missile cruisers at Tomahawk missiles. Habang sa Eastern Mediterranean, nandoon na rin ang 3 US Navy destroyers na kayang magbigay ng air defense o maglunsad ng missile strikes kung kakailanganin. Para sa dagdag proteksyon, nagdagdag din ang Amerika ng Patriot at THAAD missile defense systems para saluhin kung sakaling may ballistic missile na pakawalan ang Iran. May posibilidad pang araw na magpadala sila ng mas maraming Navy ships para magsilbing mobile missile shield kung sakaling umatake ang Iran o ang mga kaalyado nito. Dapat lang silang maging handa dahil ika-4 ang Iran sa may pinakamalaking missile arsenal sa buong mundo, kasunod ng US, Russia at China. Kaya bago pa man tuluyang lumala, 2 araw bago ang airstrikes ng Israel, inutusan na ng US State Department ang partial evacuation ng embahada nila sa Baghdad. Binigyan din ng pahintulot ang mga pamilya ng mga sundalo na lumikas mula sa ilang base. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 4,000 tropang Amerikano
ang nakakalat sa Middle East sa mga bansang tulad ng Kuwait, Qatar at UAE. Kapag nag-utos si Trump, kaya na ng Amerika sakupin ang himpapawid at atakihin ang daan-daang target ng Iran sa loob lang ng ilang minuto. Pero kahit gaano sila kahanda, walang makakapagsabi kung ano talaga ang mangyayari. Hanggang ngayon, nananahimik pa rin ang karamihan sa mga proxy ng Iran. Tahimik ang Hezbollah. Ilang milisya sa Iraq at Syria ay umiwas na rin sa gulo, pero ang Houthis sa Yemen, aktibo pa rin. Kapag sumali ang mga grupong ito, baka makita natin ang rocket attacks sa mga base gaya ng Ain al-Assad sa Iraq o sa Al-Tanf at Green Village sa Syria. Kaya pinalakas na ang depensa ng mga base ng US. Sa ngayon, pinabantayan din ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Kilala ang Iran sa pananakot sa mga tanker kapag may tension. Isang banggaan lang ng oil tanker kamakailan ang nagdulot na ng takot sa oil market. Paano pa kung layunin na talagang guluhin ang supply? Sa isang iglap, maaring tumaas ang presyo ng langis sa mahigit $100 kada bariles. Magkakaroon ng global energy crisis. Kaya habang plano ng US na tapusin ang nuclear program ng Iran, hindi rin tiyak kung ano ang magiging kapalit nito. Kung tuluyang pumasok ang Amerika, posibleng maputol nga nila ang programang nuklear. Pero kapalit nito, baka sumiklab ang mas malawak, mas madugo, at mas delikadong digmaan na wala ng atrasan. Kung ikaw ang nasa lugar ng Amerika, papasok ka ba sa giyera para mapigilan ang paggawa ng nuclear bomb? O mas pipiliin mong umiwas kahit lumakas pa sila? I-comment ang iyong opinyon sa comment section below at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para sa mas marami pang updates gaya nito. Maraming salamat sa panonood.